Network Entertainment. Siyempre, tuwang-tuwa ako kasi, totoong restaurant na to. So, kinausap ko yung chef. Sabi ko, sir, I'm the new guy. I was sent by Mr. Burger. Okay. Sabi niya, tamang-tama. Kasi yung papaltan mo, 2 linggo na daw hindi pumapasok. So sabi ko, ako yung palit, di ba? So tinanong ko doon sa chef, saan ba ako papwesto, sir? Ayun, doon ka. Tinuro yung dishwashing area. Kaya pala 2 linggo na hindi pumapasok. Immortal, welcome to the Underpaid Podcast. I'm your host, Stanley Chi. Ito ang podcast na pro-employee para sa mga Immortal wherein we talk about work-related topics in a light manner na parang nagkukwentuhan lang tayo sa pantry. Kasama ko ang aking co-host na si Zar de los Reyes, CRSP, ang inyong career coach. Kumusta, Zar? Okay naman. Siyempre, maraming mga nakikinig sa atin sa Underpaid sa Spotify, nanonood sa YouTube ng TPN. Hello. Or yung mga nagme-message sa Underpaid Podcast na Facebook and Instagram. At nagre-request sila na sana meron tayong interview na taga food and beverage industry. Kaya naman, siyempre, ang inimbitahan namin, The Rocker Chef. Isa sa mga pinakakilalang celebrity chef dito sa Pilipinas na laging nasa Guevaras. Sa San Juan. Mga kaibigan, pakilala na po natin, Chef Laudico. Yes, kamusta kayong lahat dyan? Hello. Thank you, Char and Stanley for inviting me. Welcome to the Underpaid Podcast. Ako underpaid din ako. Underpaid ka talaga? Sabihin mo yan kay Kuya Jeff. Yeah. Diba, curious kami, Chef Lau. Siyempre, pati si Zar din, naman. No? Paano ba kayo nagsimula sa karir ninyo? Like how to be Chef Lau. Wow. Gusto niyo ba yung long or short story? Yung medyo semi lang. I think maybe, did you ever dream of becoming a chef? Alam mo, nung bata ako, actually nag-start ako magluto bata pa lang. Siguro mga 7 years old, nagluluto na ako. Yung dream ko noon, hindi maging chef. Hindi pa uso kasi chef noon eh. Ang dream ko talaga noon, maging rockstar. Talaga? Kasi idol ko yung mga Beatles. Oo. Araw-araw ako nakikinig doon sa, kompleto yung album ng tatay ko eh. 13 albums ng Beatles. Pinapakinggan ko yun araw-araw. Sabi ko, gusto ko maging rockstar. Pero yung umabot sa time na nung high school ako, kasi dad ko doktor yun eh. Ang gusto niya talaga mag-medicine ako. Nung high school ako, parang doon ko na-realize na parang hindi ko kaya maging doktor kasi ibang klaseng level yung doktor ng tatay ko eh. Anong specialization niya? He's a general surgeon. Tapos nagsa-specialize sa cancer research pa. Professor Emeritus ng UP College of Medicine. So, no way ako magdodoktor, di ba? Huwag mahirap tapatan. Hindi mangyayari yun. So, naisip ko, why not become a chef? Kasi ang tagal ko na nga nagluluto eh. And then, nagbabasa ako ng mga gourmet magazines ng Airmat ko. Yun, nakikita ko yung mga buhay ng mga chef, ang gaganda ng mga restaurant nila. So sabi ko sa mga magulang ko, baka pwede na lang, wag na ako mag-college. Magtrabaho na. Kasi nung time... Anong reaction nila? Nung time kasi na yun, wala pang culinary school dito noon. 90s, di ba? Nung mga time niya siguro... Mga cordon bleu, gano'n. Wala pa yun. I mean, kailangan kang pumunta sa UK or sa France, di ba? So, sabi ko, baka pwedeng magtrabaho na lang ako sa restaurant or ganyan. Sabi nila, hindi pwede yun. Kailangan mag-college ka muna. Sige, pinagbigyan ko. Nag-college muna ako sa UP. Nung last year ko, 4th year, practicum na lang ako. Sa tourism. Sa AIT, Asian Institute of Tourism. Doon ko rin nakilala si Chef Jack. Magka-blackmates kami. Yeah. Wow, yun ang, napaka-convenient nun ah. Yan ang may bahay ni Chef Lau. Yes. And siya yung naging first girlfriend ko, tapos ako yung first boyfriend. And then, ayun. So, sabi ko, nagka-problema ako nung 4th year kasi practicum na lang ako, yung OJT. Hindi ako pinapayagan mag-OJT dahil long hair daw ako. Nagpagupit ka ba? Hindi, yun na nga. Nagpa-power trip yung
yung practicum moderator, sabi niya, Mr. Laudico, walang tatanggap sa yung hotel or resort na ganyang itsura mo. Tapos sabi ko, ha? Bakit? Kasi long hair daw. Ako, makulit ako, syempre. Sabi ko, okay. Dumiretso, inalam ko kung saan ako magpa-practicum. So, dumiretso ako doon sa may-ari ng resort, sa Anilao. Doon sa office nila sa Makati. So, tinanong ko, nandito ba yung may-ari ng resort? Bakit? Meron lang ako itatanong kasi magpa-practicum ako this summer. Ganyan. So, punta ako sa office niya. Sabi niya, can I help you? Ganyan. Sabi ko, sir, meron ba kayong anything na against employees or staff na may long hair? Kasi magpa-practicum po ako sa inyo this summer. Tapos, sabi niya, tinanong niya ako, that's it? Yun yung tanong mo? Oo. Kala niya siguro magre-reklamo ka sa pagkain or sa service, di ba? Tapos sabi ko, opo. Sabi niya, wala. In fact, sabi niya, may dalawa akong guys na long hair. Isang dive master, tsaka isa nga sa front desk. Sabi niya, as long as you tie your hair neat, okay na yun. E de, tuwan-tuwa ako. Sabi ko, sir, can I ask your calling card? So, balik ako sa UP, binigay ko yung calling card doon sa practicum moderator. Sabi ko, ma'am, okay na. Tawagan niyo po to. May-ari ng resort. Okay daw yung long hair. Aba, ano mo sagot sa akin? Sabi sa akin, Mr. Laudico, you don't understand. This college has an image to protect. Wow. We cannot send students looking like you. Tinan mo si sarili mo, di ba? Kasi Jeprox ako noon. Parang grabe naman, medyo napaka-lukis naman nung nagdilim yung paningin ko. Sabi ko, kung ayaw nyo akong mag-graduate dito, I quit. Di ba? Tsaka, syempre, nagbura na rin ako. Ganun. So, nag-quit nga ako. Kumuha ako ng classified ad sa dyaryo. Ayun, nakita ko may job opening, naghahanap ng mga chefs. Sa may Yakal, yung office. So, punta akong Yakal. Sa tabi siya ng Santis. Sa Yakal. Mahal ang pagkain. May Santis na ba nun? Talaga? Meron na, 90s. So, yung tinatayo pa lang yung restaurant. Ang pangalan ng restaurant, Carpaccio. So, aga ko kasi 8 o'clock yung interview. 7 pa lang, nandun na ako, nakaupo sa mga steps. Dumating may dumating doon na mukhang boss, gano'n. Swiss. Yun, yung may-ari nung Santis, tsaka yung buong restaurant na yun. Si Mr. Burger. Si Werner Burger. Tapos, tininan niya ako, sabi niya, ano yun parang stock yun Who are you? Ay, ganun magsalita Who are you? Sabi ko, I'm an applicant for your classified ad job opening. Sabi niya, you're too early. Tapos sabi ko, it's okay sir, I'll wait. Tapos tininan niya ako. Sabi niya, okay, I'll interview you. So tininan niya yung resume ko. Sabi niya, but you are still a student. Why are you applying a job? Sabi niya, aside from cooking adobo, what do you know? So sinabi ko, I know how to cook Italian, a little French, Chinese, of course, Filipino, ganyan. Tapos tinanan niya ako. Sabi niya, so Italian, you know how to cook Italian? Sabi ko, yes. Sabi niya, how do you cook carbonara? So in-explain ko. Sabi ko, first, you use either pancetta or guanciale. Biglang nung sinabi ko yun, ano siya? Huh? Yeah, nagulat siya. And then you use 2 kinds of cheeses, Pecorino Romano and Parmigiano Reggiano. So in-explain ko lahat, tapos taka siya, sabi niya, paano alam tong ulol na estudyante to sa UP na paano magluto ng traditional carbonara? Kasi dito, nilahaluan ng cream, di ba? Ganon. Yeah. So, to make the story short, na-impress siya doon sa interview. Sabi niya, theoretically speaking, if I hire you, when can you start? Sabi ko, right now. Sabi niya, you can't start right now because the restaurant is not yet finished. So sabi niya sa akin, habang ginagawa yung restaurant, ilalagay muna niya ako doon sa
parang may-ari din siya, part owner na restaurant. Yung restaurant na yon, La Primavera in Greenbelt. Okay. Wala, yung old Greenbelt hindi yung bago ngayon. Greenbelt 1, yung luma. Yung luma, wala pang ginagawa pa lang glorieta noon. Gano'n na tagal. Pero nandun na yung McDo. Oo, nandun na. Nandun na yung McDo. So, pinadala niya ako doon. Siyempre, tuwan-tuwa ako kasi, totoong restaurant na to. So, kinausap ko yung chef. Sabi ko, sir, I'm the new guy. I was sent by Mr. Burger. Okay. Sabi niya, tama-tama. Kasi yung papaltan mo, 2 linggo na daw hindi pumapasok. So sabi ko, ako yung palit, di ba? So tinanong ko doon sa chef, Chef, saan ba ako papwesto, sir? Ayun, doon ka. Tinuro yung dishwashing area. Kaya pala 2 linggo na hindi pumapasok. Kasi baka chef siya tapos pinaguhugas ang plato. Hindi, talagang dishwasher. Dishwasher Talaga yung papaltan ko. So yun yung, ako naman, okay lang. Kasi yun yung chance ko na makita yung talagang trabaho ng chef. Tapos syempre, di lang naman ako nagdi-dishwash, ako yung taga-lahat. Taga-himay, taga-hiwa. All around. Lahat ng yung mga ayaw gawin ng chef na trabaho, binabaksak sa akin. Pwede ba malaman kung magkano yung starting mo nung mga panahon na yun? Wow. Tagal na nun. Siguro, bilang dishwasher. Sa isang buwan siguro, baka 2,000. Wala pa yan? 2,000. Mga ganun, no? 3,500, 2,000. Anong taon to? Tanggal na, bro. 1990s daw. 90s ba to? 90s na. Mga mid-90s. Pero paano yun, di ba? You didn't have like training talaga. Wala. So how did you... Kasi mag-OJT na siya nun eh. Pero how did you really learn? I mean, alam ba nila na wala ka talagang experience? Ito na yun. So, actually, di alam ng mga parents ko na nag-quit ako ng college. Tapos, nagtatrabaho ako sa La Primavera. And then, eventually, sa Carpaccio, nung nagawa na. Tapos, nagtataka sila, bakit gabing-gabi na umuwi ako, pagod. Akala nga nila, nag-a-addict na ako. Nung nalaman nilang nagtatrabaho ako sa restaurant, sabi nila, kung talagang seryoso ka, pwede ka namin paaralin. Well, not here kasi wala pang culinary school nung time na yon. Sabi ko, sige. So, marami akong mga kamag-anak sa LA, sa New York. So, pinadala ako sa New York. Tapos sabi nila, kung gusto mo mag-aral sa CIA. CIA? Oo. Ano yung ibig sabihin Hindi ng CIA? Central Culinary Institute of America. Akala ko Culinary Institute of Antipolo. CIA din yun, di ba? Oo. Meron din FBI. Ano yung FBI? Food and Beverage Institute. Hindi, wala yun. Teka lang. Gusto ko lang malaman dahil Chef Laudico ka na. Nakita mo ba uli yung practicum yung sa UP? Magandang tanong yan. Pumunta siya sa Guevaras. Tapos, hinanap ako ng waiter. Sabi ng waiter, Chef, may naghahanap sa'yo. Professor mo daw sa college noon. Ganyan. Tapos ako naman, sabi ko, okay. Oh my God. Kasi, alam mo yon, yung pinag-isipan mo yung sasabihin mo, pag makita mo yung tao na yon. Yeah. Nung nakita ko siya, actually hindi ko siya nakilala. Kasi nung nasa college kami noon, she was like really big. Siguro mga 200 plus pounds. Nung nakita ko siya, grabe ang payat na. Siguro mga, na-lose siya siguro mga more than 100 pounds. Ganon. So hindi ko siya nakilala. Tapos, nung nag-introduce siya sa akin, sabi niya, you don't remember me? Sabi niya, you don't recognize me? Tapos tinitingnan ko siya. Tapos parang, alam mo yun, parang may kutob ako, pero naalangan ako. Tapos sabi ko, oh wow. Sabi ko, parang, hindi ko alam kung ano yung sasabihin ko. Diba? And then, di na siya nagtuturo. Ano na siya, manages sa hotel na. Ayun. And she was nice enough naman na sabi niya,
Sabi niya, you've done really well, chef, ganyan. And then she also asked me na if I wanted to guest in her hotel namin na manage mag-guest chef. Ayun, sabi ko, well, why not? Di ba? Ganon. So, ayun, parang, alam mo yun, parang, ang tagal kong iniisip na pamakita ko yun, na kung ano sasabihin ko. Pero nung nakita ko na siya, alam mo yun, wala na akong masabi. Alam mo yun, parang, yung galit ko dati, alam mo yun, kasi iniisip ko, if hindi niya, kung nag-practicum ako or ano, baka naiba na yung fate ko, di ba? Yeah. So, actually, dapat nga magpasalamat pa ako sa kanya. Di ba? Yun. Alright. Welcome to the Halo Halo Show. We're on a quest to save Manila traffic from boredom. Quest? What are you, Frodo? I'm trying to tell them about our podcast. On a quest to save Manila traffic from boredom. Yeah, I'm bored. Can you do better? Okay. Welcome to the most awesome podcast in the whole universe. Maybe not the universe. Listen to the Halo Halo Show, where we talk about what's trending in the Philippines, among other things. And we talk about our lives, make fun of each other, and we really will save you from boredom. Yeah, it's our quest! Grab your swords! And your headphones. Listen to the Halo Halo Show. Stream it on all your favorite podcast platforms. Was she aware or did you talk about it? Naalala pa ba niya na na minura mo siya? Kasi, di ba, yun ang funny thing na naalala niya si Chef eh. So, siguro naalala rin niya yun. Maybe. Siguro Yeah. naman. Yeah, pero ako naman, I don't have any hard feelings or ano. And in fact nga, baka nga, alam mo yun, that was a turning point, di ba? Na talagang, sabi ko, hindi, magluluto na talaga ako, gano'n. So, malaking bagay din siguro yung siya, di ba? Hindi kasi nung 90s talaga, medyo old school lang thinking ng mga tao na pag long hair ka, ganito, pag may tattoo ka, ganyan, So, di may ba? mga discrimination. Oo, may discrimination. So baka nagbago yung outlook ng UP dahil sa ginawa mo. Hindi rin siguro. I mean, UP naman in general, they're very Open naman They're sila. very Talagang lenient, oo. no? Oo. I guess, it's not UP maybe in general. Baka Preference lang niya Baka bilang yung professor. teacher. Oo, Kasi bilang professor. there's a teacher's prerogative, yung mga ganon. So, okay lang. I mean, for me, wala na, I look at everything naman na everything happens for a reason. And, yun na nga, imbis na mainis ako, so, parang nagpapasalamat Parang pa nga. thankful ka pa na Thankful pa kung hindi ako niya na, ginawa yun, hindi ka yes. magpupursige talaga. Yes. Nilibre mo ba siya o siningil mo? Hindi, nagbayad na yata siya nun. Paalis na siya eh. Hindi, sasabihin ko, nagbayad na ba? Hindi, doble yung charge. Singilin niya yan yung bago lumabas no? Pero, magandang redirection story yun, diba? Kasi, you're right na, so you didn't finish college No. here in the Philippines? No. Doon na sa US? I went to CIA. It was a 3-year course. It's a associate degree course. And I graduated Dean's List. Wow. Wow, galing May parang master chef pa doon pagka para mataas ang grade mo o magluto ka tapos may mga prop na titikin na niluto mo. Yes, part of the curriculum is bago ka graduate, there's restaurants kasi doon sa campus. There's 6 restaurants. Ang part of the course, you have to go through all that. Tapos ang magpapasa sa'yo yung chef. And then hindi lang sa kusina. You'll spend 2 weeks in the kitchen and then 2 weeks front of the house. So yung magpapasa sa'yo yung maitre d' or yung head ng front. Matinding school talaga yon. It's like, it's like the Harvard of culinary school. Pero it's also expensive. Nung time na yon, maswerte ako. Wala pa yung Asian crisis noon. Yung $1 to a peso was nasa 28, ganon. 26, 25. Yung papuntahin ka sa Amerika, parang very telenovela. Papupuntahin kita sa Amerika para maghiwalay kayo ng shota mo. Ganyan, di ba? Sa mga telenovela dati, di ba? So, yung 3-year course ko noon, nasa 40,000. Wow.
40,000. 25. Magkano yun? Ang laki yun. Hindi ako magaling sa math. sige, Hindi lahat ng Chinese magaling 4 sa math. times 25, 100, Bilangin pa 1 natin million. Bibilangin pa 1 natin. million. 1 million. Pero 3 years na yun. 40 times 25. 40,000 Alam mo, times nakompute 25. ko na eh. Ayan, 1 million. Tama nga, 1 million. Kita mo na, nauna ka pa sa akin. Kasi 4 times 25, Diba? diba? Tapos Oo. mag-add ka ng 0. Galing mo, Yan. Char. Diba? Si Zar, ibang Zar. klase to eh. So, etong tanong ng mga immortal. Naglalagay ka ba ng hotdog sa spaghetti? Hindi. Pero ang amazing doon, actually doon sa story kanina, we're talking about pasta. Yung carbonara, tama. So, saan ka natutong magluto ng good question. carbonara? Kasi yung nanay ko, magaling magluto yon. I learned from her at a very young age. Sumasama pa ako sa kanya sa palengke, sa farmer's market. Ay, yung paborito mong palengke yun eh, di ba? Oo, farmers. Sabay, she collects books. Yung isa sa mga libro na paborito ko is Italian cookbook na Marzan. In Italian pa. So, Really? Oo, so pinagtsatsaga ko pa yon. Tinatranslate ko pa kung ano yung paano lutuin, ganon. And then doon ko nalaman yung how to do the traditional carbonara. Dali lang, tinatranslate, meaning bumili ka ng Yes, yung book. Italian, English. Oo, kasi wala namang Google. Walang Google pa nun, nun. So, ano ko yun? Ano ba to? Ganyan. Sana nung mga panahon na yun, kilala mo na si Mr. Burger, no? Para pinabasa mo na lang sa kanya. Hindi rin niya maintindihan. Italian ba si Mr. Burger? Hindi niya maintindihan. Hindi, Burger Swiss, nga siya. Swiss-German. Okay. Hanggang ngayon, favorite ako nun. Kasi yung first job ko sa Carpaccio, pizzaiolo. Ako lang sa station ko, tagawa ng pizza niya. So up to now, when he sees me, he still calls me Mr. Pizzaiolo. Ano nang reaction ng mga dati mong boss? Nakikita ka nila sa mga billboard, nag-endorse ka ng mga bigas. Gasul. Hindi, yung sa truck, nakikita yung ano mo eh. Sa bus, meron kang bus ad eh. Si Werner, proud na proud sa akin yun. Palagi akong pinagmamalaki nun. This is my Mr. Pizzaiolo. Kasi si Mrs. I don't know if she's... Siguro proud. Sana. I hope she's proud. Proud Well, yun. I think proud naman. Proud yun. Taga-UP yan. Oo. Yun. Actually, ini-invite nga nila ako minsan mag-talk sa sa AIT. Sabi ko, hindi naman ako graduate. Dapat invite nyo yung asawa ko. Oo. Kasi siya graduate. Si Tama. Chef Jack. Yun yung mga dessert ang specialty ni Chef Jack. Si no? Chef Jack naman, Oo. bata pa lang, gumagawa na siya ng mga desserts. Nagbebenta na siya nung grade school. Nung mga Ano binibenta niya? Yung mga maliliit na mga desserts, na mga like mga brownies, mga gano'n. Okay. Mabenta yan pag ito malapit na magpasko. Oo. Mga giveaways, corporate giveaways, ganyan. Oo. Yung si Chef Jack kasi, siya yung mas entrepreneur sa amin. Siya yung mas sa financial, gano'n. Kasi bata pa lang nga, and napakaswerte ko kasi ang hirap gumawa ng dessert eh. Wala akong pasensya sa dessert. Siya, madetalyadong tao, tsaka talagang sweet tooth, talagang love naman niya talaga yung dessert. Yun. Ayun. Why mahirap? Kasi ang pastries, it's very detailed, meaning yung mga procedure mo, magkamali ka lang sa step 1, Okay. wasak na yung lahat, or mamali ka lang sa temperature, sa measurement, tsaka maraming proseso. Hindi ka tulad ng yung pagluluto ka ng hot savory, kahit wala kang sinusundang recipe, okay lang yon. Pag sa pastry, hindi pwedeng wala kang susundan na recipe. Oo. Na hindi mo pwedeng, kailangan i-measure mo lahat. Yung temperature, magkamali ka lang ng 10 degrees, iba na yung Yung timing. mga kailangan mo i-preheat yung yung oven. preheat, yung timing, kung ang daming variants na pwedeng mangyari kung hindi mo sinunod talaga yung recipe. Chef, tatanong ko lang, di ba, nung nagsisimula ka, dishwasher, tapos na-promote ka na ng promote, no? Magkano sweldo nun ng chef? Compared ngayon, na? Di hamak mas malaki na ngayon. Magkano dati? Nung panahon ko, siguro mga
nasa 5 yung and then yung executive chef siguro, mga nasa 7, ganun, 9. Nung time, 90s? 90s. 90s yun. 90s ngayon. Magkano na? Ngayon, yung mga executive chefs ngayon or mga sous chef, nasa 30, 40. Pag talagang, depende naman sa lugar. Kung sa hotel, minsan, nasa 100 plus, 200 plus. Di hawak mas okay ng sweldo ngayon. Mas underpaid dati. Pero naging underpaid ka dati nun, sabi mo. Ano yung mga panahon na, yung hindi naman yung 90s, yung recent lang. May mga panahon ka ba na tinatanggap mo yung trabaho kahit underpaid ka? Yes, kasi nung graduate nga ako sa CIA, nag-work ako sa France. Yung trabaho ko sa France noon, sa isang 1 Michelin star restaurant. Actually, nag-start ako noon apprentice lang. May libre lang akong apartment, libre pagkain, so walang sweldo. Yun, hindi lang underpaid yun. Wala talagang sweldo. Oo. Nung natapos na yung apprenticeship ko, nagustuhan ako nung chef. Ayaw na ako pakawalan. In-offer na niya ako ng sweldo. And hindi na ako doon sa staff house. May apartment daw siya. Wow. Kumbaga, binahay ka na, may allowance ka. Oo, binahay na ako. Di ba? Type ako eh. Type ako. Iba ka man mo, pare, ha? Lalaki yung chef, ha? So, tinawagan ko si Chef Jack. Sabi ko, Jack, binibigyan na ako ng sweldo tsaka apartment. Punta ka na dito sa France. And nung time na yon, she was working in a multinational company. Siya lang yung, kumaga, inaasahan ng family. Meron silang adopted na kapatid niya. Siya yung nagpapaaral, gano'n. Sabi niya, I cannot just quit yung job ko ngayon na sumama sa'yo sa France. So, sabi ko, okay, sige. And then, nung from France, may tumawag sa akin ng best friend ko nung sa CIA. Nandun daw siya sa Australia naman ngayon, sa Sydney. Yung time na yan, year 2000, Olympics, Summer Olympics. Sabi sa akin, you gotta go here, dude. Ganyan. They're looking for chefs. Yung pala, kaya ako pinilit pumunta doon kasi ang mahal pala ng apartment doon para makipag-share ako sa bayad. Walang yan. So, yung work ko sa France, yung sweldo naman na ino-offer noon, hindi rin ganun kataas. Pero iniisip ko kasi, libre yung tirahan, gano'n. Yeah. Pwede na. Yung sa Australia naman, mas okay yung sweldo, pero ang mahal naman nung rent, mahal nung pagkain. So wala ka rin may ipon. And nangyari sa Sydney, nagkasakit ako. I was working sick. Ayoko sabihin doon sa chef ko na ubo ko ng ubo, ganun. Siguro umubo ako ng mga halos 1 buwan na. Hanggang to the point na I was coughing blood. Masintabi po sa mga kumakain, ha? Tsaka sa mga nakikinig, huwag niyo pong gagawin yung ganun, ha? Scratch na, ganun. And then nakita ako nung isa kong kasamahan, sinumbong ako sa chef. So sabi ng chef, you have to go to a clinic, ganyan, para fit to work, ganyan. Kung hindi niya ako papayagan mag-work. So, ang sabi sa akin nung doktor, I have pneumonia na. Oh, no. If I don't stop working, pwede ako mamatay of pneumonia. So, napilitan ako bumalik dito. And then, ayun, sinabi ni Chef Jack na mag-apply ako sa trabaho dito, ganun. Ang nangyari, sa lahat ng mga ina-applyan ko, mga hotel, yung opening lang, mga line cook, gano'n. Parang sabi ko, ayoko na bumalik doon. Kasi nga, yun na nga yung ginawa ko sa France. Sa Australia, gano'n din naman ako. Kasi I had to start, hindi naman dishwasher, pero yung mga line cook, gano'n. So yung mga ina-applyan ko, overqualified naman ako. So sabi ni Jack, why not magtayo na lang tayo ng catering? Doon nagsimula. Doon nag-umpisa. So, sabi ko, basta ikaw gagawa ng dessert. Hindi wala akong dyan. So, yes. So, si Jack works during the day sa multinational company, nagki-cater sa gabi. Hanggang sa lumaki yung client base namin, and then,
yun yung time na ginagawa na namin yung modern Filipino cuisine. So medyo nakikilala na kami na modern Filipino, fine dining Filipino, hanggang sa nagtayo kami ng restaurant sa BGC called Bistro Filipino. Chef Laudico Bistro Filipino. Fine dining restaurant siya. And then we did that for 8 years. And then while doing that, inimpisahan na rin namin yung Guevaras. Yun. After 8 years do sa BGC, binili ng SM yung building kung saan kami nag-rent. Dinoble yung rent namin. So, hindi na namin ma-afford. Lumipat kayo? Hindi na kami lumipat. We didn't do it anymore kasi may Guevaras naman kami ginagawa. So, we concentrated sa Guevaras. And then, nung Guevaras na ginagawa namin, ayun, pumutok yung Guevaras, and then now it's going on its 13th year. Yun. Yeah. Wow. So yun yung history ng Guevaras. Yes. Chef Lau, puputulin ko lang itong itong episode na to kasi may part 2 tayo eh. Pag-uusapan natin yung pag may mainstream mo dun sa susunod na episode. So sa mga immortal dyan na nakikinig, no? Yung mga chismoso. 'Di ba? Yung part 2, pag-uusapan natin yung pagiging mainstream ni Chef Laudico. So, please like and subscribe to the Underpaid Podcast. Subscribe to Suplado Motors at syempre kay Chef Lau at suportahan natin ang Guevaras sa San Juan. Yes, naman. Thank you. Magpa-reserve po kayo that dadalaw kami ni Zar at ni Jeff dun sa Guevaras. Yes. At saka, very, very soon. Ako bahala sa inyo. Doon nag-company party yung Upwork Yun. Pero mga 6 years ago. Wow. Yun. So, ayan. Subscribe lang kayo. Mag-message kayo kung may mga questions kayo at gusto nyo magpa-shoutout. Binabasa namin lahat yan. Yes. At sa susunod na episode, abangan ninyo yung pag-mainstream ni Chef Laudico. Yo. Nice. For Zardelos Reyes, Chef Laudico, I'm your host, Stanley Chi. This is the Underpaid Podcast. Yeah. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.